Hi guys! Good morning! Good morning! Ito na nga yung super duper late na New Year's vlog. Salamat talaga at naging okay na rin kami ni Ria before New Year at nakalabas na rin kami. And it's a good thing na makakapagluto na rin ako. Pinabili ko na nga si Nicole ng mga kakailanganin para sa mga lulutuin namin. Pareho nga namin favorite ang ubi halya kaya sige kakoy na lang ang isa sa mga lulutuin namin. Si Nicole nga palang naglaga, nagbala, tapos siya na rin ang nagadgad ng mga ubi na to. Ako na lang ang magtitimpla dahil ayoko rin kasing mabigla yung katawan ko. Nga, sabi ni Daddy ay wag na daw akong magluto dahil baka daw mapagod lang ako. Mag-order na lang daw kami ng luto na. Pero matigas talaga ang ulo ko at excited din naman kasi ako magluto. Nilagay ko na nga pala tong gata sa mainit na kawali tapos hihintayin ko lang siyang kumulo. Hinalo ko pala yung fresh gata na may konting kokomama. Tapos nung kumukulo na, nilagay ko na tong mga ginadgad na ube. Ube talaga ang pinaka-favorite ko sa lahat ng mga handa kapag bagong taon or pag nga mga fiesta or Christmas. Alam nga din ng mga kaibigan ko na favorite ko talaga ang ube halya. Pag nga meron silang handang ube ay naaalala talaga nila. Nilagay ko na pala yung ube condensed milk. Ang gamit ko pala dito ay itong Jersey ube condensed milk. Naglagay din pala ako ng butter at ube flavor. Hindi ko lang na-videohan kanina pero naglagay din pala ako ng konting sugar. At punto nga na to, hindi ko na talaga kinaya ang paghalo. Kaya si Nicole na lang ang naghalo hanggang sa maluto na talaga siya. Tapos ayan, okay na yung consistency niya. Pina-turn off ko na yung kalan kay Nicole. Tapos pinalamig lang namin ng konti bago namin isalin dito sa mga plastic tubs. 7 tubs pala yung nagawa namin sa 1.5 kilos na purple yam. Tapos nung malamig na, ayan, ginadgaran ko lang siya ng cheese. Tapos sinakpan ko na at ilalagay ko na siya sa ref. Nakapagluto rin pala ako ng maha blanca pero hindi ko na lang na-video. Nagluto ko na naman kasi itong phone ko. Naghahanap na yata siya ng kapalit. Char. At dito pala namin sinalubong ang bagong taon sa bahay ng sister-in-law ko. Dito rin kami last year kaya napag-desisyon na namin na dito ulit kami. Mas nag-enjoy kasi yung mga bata kapag dito kami nag-New Year. Mas maluwag kasi yung space nila dito at maraming fireworks. At hindi lang nga magpipinsa ng magkakalaro. Kalaro din nila yung mga bata dito sa village. At sakto nga dahil may palaro din ng sister-in-law ko at saka yung mga kaibigan niya, yung mga ka-neighbors niya para sa lahat ng bata dito. Get one lang, Ria. Get one. It's a surprise. Surprise. At ito nga pala ang aming humble table for New Year. Karamihan dyan iluto talaga ng sister-in-law ko. Talaga ganito mga okasyon na nasipag din talaga yung magluto. Ito 12 midnight na to at happy New Year! Nasa labas kami ng bahay at pinapanood namin itong mga fireworks. Ito rin kasing mga fireworks ang talagang hinihintay ng mga bata, lalong-lalo na si Ria. Happy New Year, Nicole! Happy New Year, ate! Happy New Year! Miranda Fireworks! At syempre, hindi mawawala ang family picture. Kami lang ba? Ay, hindi. Halos lahat tayo mga Filipino ganyan, di ba? My wish for this New Year is love, good health, peace, and happiness for my family and to yours. So, ayun lang. Until next time. Bye!